Inilabas ng Houthi rebels ngayong Huwebes ang video ng kanilang June 12 attack sa MV Chutor coal carrier sa Red Sea. Kinumpirma naman ng DMW ang paglubog ng naturang barko pero umaasa pa rin ang ahensya na buhay nilang matatagpuan ang nawawalang Pinoy seafarer ng MV Chutor. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Dinig sa video na ito ang sigawan ng umano'y Houthi rebels habang kanilang inaatake ang MV Chutor kung saan lulan nito ang 22 Pinoy seafarers. Malakas ang naging pagsabog sa barko habang binabaybay nito ang Red Sea. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, pinatamaan umano ng mga rebelde ng missiles at explosive remote-controlled boat ang barko dahilan para ito'y mabutas at masira. Kinumpirma naman ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na lumubog na ang MV Chutor na huling nakita malapit sa Africa. Dahil dito, mas magiging mahirap daw ang search operation sa Pinoy seafarer na nawawala pa rin hanggang ngayon. Gayunpaman, umaasa pa rin si Kakdak na buhay nilang maiuuwi ang nawawalang seafarer sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas sa kabila ng paglubog ng barko at naunang pahayag ng White House noong Lunes na patay na ito. Well, I think we've already stated that as far as we're concerned, we have not seen the missing seafarer. We have not found him. So we could not, of course, confirm his death. We will never let go in terms of standing beside the family during these difficult times. Nangako naman si Kakdak sa mga seafarers at mga pamilya nila na patuloy silang tutulong at susuporta. Para naman sa pamilya ng nawawalang tripulante. May tamang panahon para magbigay ng financial support but at the moment we've been providing the necessary logistical support first and foremost when they meet with us in terms of transport and all their expenses and needs with respect to this, and of course as I mentioned the emotional psychosocial counseling support and the assurances. I think hindi matatawaran yung nadidinig nila sa amin ni Admin Arnel. We have both been directed by the President to convey the message of care and support. Lalo pat may naiwan umano itong 3 anak kung saan nag-aaral pa ang dalawa habang pumanaw naman na raw ang asawa ng nawawalang tripulante may 3 taon na ang nakalilipas. Samantala, sinusuri ngayon ng DMW kung may mga nilabagbang regulasyon ng shipping company at manning agency ng MV Chutor. Sa ngayon, nasa 78 seafarers na ang nagpahayag ng kanilang right to refuse sailing sa Red Sea at Gulf of Aden mula noong Marso, habang majority sa mga barko umano ngayon ang umiiwas na sa mga rutang ito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.